Hi everyone. So good day. Our lesson for today is cubism. So do you have any idea kung ano ba ang ibig sabihin ng cubism? So to know more about cubism, samahan niyo ako na mas maipaliwanag sa inyo ano ba ang cubism at ano ba yung mga characteristic ng cubism. Okay, one of the example of cubism is this picture. This is The Weeping Woman by Pablo Picasso. If you're familiar with Pablo Picasso, so later on, magdi-discuss po natin, sino ba siya? Okay, so yung The Weeping Woman, it is painted the picture in 1937 and used the powerful colors to depict the sadness of the crying woman. So dito po, gumamit siya ng mga matitingkad at masisinhing kulay para ipakita kung ano ba yung matinding kalungkutan, yung gustong emosyon na ipakita. So, still, there is an emotion when it comes to cubism. And sabi pa dito, sometimes, when the women are very upset, we say that they go to pieces or are broken by their sadness. So, nabanggit po dyan ay go to pieces or broken by their sadness. So, ibig sabihin po, tayo na kapag ang isang tao ay sobrang lungkot o gumuho ang mundo, wow. Parang, ano, di ba? Parang nabasag o parang humalas yung pira-piraso natin. Parang ganun. Parang dahil dun sa sakit, parang tayo nagkawatak-watak. So, this is because woman looks as if she really is broken into pieces. So, dito po pumapasok yung cubism. So, sa halip na maging makalinis yung muka ng kanyang subject, ang ginawa, pinagtagni-tagni, na para bang isang collage, di ba? So, pinagtagni-tagni niya yung iba't ibang geometric shapes. Geometric lines, kaya makikita nyo, may iba pong nabubuo na parang mukha. Yung mukha ng babae. Para mas ma-interpret natin na, okay, broken siya. Okay, para magmukhang literal na nabasag sa mga piraso. Dahil sa sobrang kalungkutan, dahil sa sobrang lungkot. So, according sa research or sa mga theories, sino daw ba yung babaeng ito? Ang model at inspirasyon sa likod ng painting na ito ay si Dora Maar. So, sino ba si Dora Maar? Isang sikat na photographer, isang sikat na pintor, at naging matalik na kasintahan po ni Pablo Picasso. So, yung kwento daw nito, noong 1937 daw, parang nagkaroon ng war. Yung nagkaroon ng madugong labanan sa Spanish Civil War. Nagkaroon ng pagbubomba sa bayan. So, bilang protest, ginawa ni Picasso ito. So, ginawa ni Picasso yung painting na Guernica. Hindi ko alam kung familiar po kayo doon. Okay? Na si Dora Maar yung kumuha ng litrato habang ginagawa ni Picasso yung Guernica na painting niya. Pero, sa gitna ng digmaan at ng kaguluhan at ng kanilang mga personal na relationship, si Dora Maar ay madalas na umiiyak at dumaranas po na matinding emotion at psychological na pagsubok. So, emotionally affected siya, mentally affected din siya. So, ngayon, siya yung naging simbolo para kay Picasso ng pangkalahatang paghihirap, pangkalahatang pagdurusa, pangkalahatang pagdadalamhati. Di ba? Parang ramdam na ramdam natin na kahit simpleng tao ito, na nakakaranas tayo ng ganong klase ng emosyon, lalo na po ang mga kababaihan. Nang dahil lang sa digmaan na interpret po ito ni Pablo Picasso. Okay, ang sunod natin pag-usapan ay kung paano ba umunlad itong cubism. Paano siya mas ginamit, paano siya mas naging inspirasyon sa ibang tao. So sabi dito, the Cubists began to find the Impressionist style too messy. So para sa kanila, yung style ng Impressionism ay medyo magulo. Kaya mas pinipili nilang ipinta yung mga bagay bilang isang solid form. Kasi para sa mga artist, magulo, madumi yung impressionism para sa kanila. Kasi 'di ba, doon sa example natin ng mga nakaraan, gumagamit ang impressionism ng kulay, the color combination. O hindi maintindihan yung ipinoportray, 'di ba? So dito, kapag sinabing
Cubism, gumagamit naman sila ng mga shapes. Another thing is, they decided to paint object as firm, mas solid form, at the same time as painting light and color. Okay? Mas light colors na lamang. At dito, pumasok yung analytical cubism at saka synthetic cubism. So, pag sinabi po natin analytical, the works of 1910 to 1911 were given the label analytical cubism and use bits and pieces of object to reassemble according to artist's imagination. So, ibig sabihin po, ang analytical cubism ay yung mga three-dimensional. Okay, ibig sabihin po, yung mga artists natin, they use sharp line and different angles. So, the subject seems broken down into the flat pulneys or broken down into the geometric shapes like cubes or different shapes po natin. They also use muted colors, kagaya ng gray, brown. And the goal is to look the painting into three-dimension and very abstract way of painting or way of creating. So ngayon, after ng 1912, the Cubists explored the idea of sticking down paper shapes to make special kind of paper called collage. So this development is known as synthetic cubism. Kung ang analytical cubism po ay three-dimensional, ito naman pong synthetic cubism is ito yung pinagdikit-dikit na papel at iba't ibang hugis para makagawa ng isang special na uri ng larawan. At yun yung tinatawag nating collage. If you're familiar with the collage, yan, isa po yung pinagtagni-tagni natin, di ba? In actual output, ito yung pinagsama-sama natin na different materials. So, sa kanila, ang kanila ay pa-painting na parang nagmukhang pinagtagni-tagning output or artworks or different materials. So, para mas lalo nyo ma-imagine ano ba yung analytical and alin dito yung synthetic, here it is. Okay? So, dito po, ang nakikita natin sa inyo pong kaliwa, this one, okay? Ito po yung tinatawag nating analytical cubism. At itong nasa kabila naman, ito yung synthetic cubism. Diba sabi natin kanina, analytical cubism is gumagamit po ng different shapes. Dito, ang nakikita po natin is analytical cubism, diba? Kung imagine natin, this style, so yung mga artists would study or analyze the subject and break it into different blocks. They would look at the blocks from different angles and after that, they would reconstruct the subject, depende, or they reconstruct the subject painting the blocks from various viewpoint. Okay, kaya kung makikita po natin, three-dimensional. And dito po, makikita naman natin itong synthetic cubism. Okay? So, dito naman, they introduce the idea of adding other materials. Kaya kung makikita nyo, para siyang pinagpatong-patong na materials lang at naging collage. Di ba ganito din yung ginagawa nating collage kapag actual yung gagamitin natin. So, since painting po ang kanilang ginagawa at mas mahirap para magmukha itong 2D flat. Diba? So, yung mga artists dito, gumagamit sila ng mga used colored papers, newspaper, magazine, or pwedeng kahit na anong materials that represent the different blocks of the subject. And this is the stage that they introduce also the brighter colors and a lighter mood to the art. Okay? So, yan po yung difference between analytical cubism and synthetic cubism. So, to know more, ito po yung sunod natin. Okay, kilalanin natin sino ba yung mga founder of Cubism. Sino ba yung mga cubists natin? So, nabanggit ko na po sa inyo kanina, si Pablo Picasso and si George Braque. So, para mas makilala natin sino ba si Pablo Picasso, born on October 25, 1881 to April 8, 1973. So, ang totoo niyo pong pangalan ay hindi lang basta Pablo Picasso. Paki-take note po ako nito. Ang totoo niyang pangalan ay
Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruy y Picasso. Okay, so yan po yung buong pangalan po niya. So, sino ba siya? So, for short, si Pablo Picasso po ay kinukonsider as the most influential artist of the 20th century. And he is known for the co-founding the Cubist movement. So, the invention of constructed sculpture, the co-invention of collage, and for the wide variety of styles that he helped develop and explore. So, diba sabi nga, a Spanish painter, a sculptor, a printmaker, a ceramicist, a theater designer who spent most of his adult life in France. So, same ng ating ibang artist, ang dami niya din kayang gawin. At si Picasso din ay isa sa mga nag-explore or gusto niyang maraming ma-explore na different styles of art throughout his career. And another information, so regarded as one of the most influential artists of 20th century, he is known for co-founding Cubism, the invention of constructed sculpture, the co-invention of collage, nabanggit ko na po ito kanina, and for the wide variety of style that he helped develop and explore. And another, exceptionally prolific throughout the course of his long life. Picasso achieved universal renown and immense fortune for his revolutionary artistic accomplishment and became one of the best-known figures in 20th century art. So, kung babasahin natin to, kung maiintindihan natin to, so si Pablo Picasso ay isa sa mga mahilig mag-explore ng mga style ng artwork. At isa sa mga tinry niya is yung Cubism. So, tingnan natin, ano ba yung mga artwork, ano ba yung example ng artwork na meron siya. Okay, so we have Three Musicians by Pablo Picasso. So, tingnan nga natin, yung title is Three Musicians. Nakikita ba natin yung tatlong musicians nito? Kasi po, this painting was one of his later works in Cubism, and it is an example of synthetic o analytic. Yes, that is synthetic Cubism. Kung mapansin po natin, di ba, para siyang collage. So, although it looks like the picture, it is made out of cut pieces of colored paper, it is actually a painting. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, para siyang collage kung actual. Pero, this is a painting. So, di ba, parang dalawang talent na meron ka. Kaya mo magawa ng actual, kaya mo maging creative, and kaya mo mag-painting. So, in this painting, it is difficult to tell where one musician ends and the next begins. Tingnan nga natin, saan nga ba ito nag-end, o saan siya nag-end, at saan siya nagsimula. So, sinasabi dito sa Three Musicians na to, yung mga tao daw dito ay binubuo ng isang uri ng clown na tumutugtog daw ng clarinet. At isang harlequin na may hawak ng gitara, meron ba tayong nakikita? At isang monk na nakasuot ng itim na may hawak na piyesa ng music. Yes, siguro nakikita natin naman sila, pero hindi lang siguro malinaw. Diba? Kasi nga, this is a collage. Pinagsama-samang different materials para makapag-create tayo ng isang artwork at ng isang painting. Another founder of Cubism is si George Braque. So, born on May 13, 1882 up until August 31, 1963. So, si Braque is one of the founding fathers of Cubism along with Picasso. So, na kung saan nag-continue siya na mag-explore din ng mga Cubism for much of his art career. So, a major 20th century French painter, a collagist, draftsman, printmaker, and a sculptor. And Braque is one of the founding fathers of Cubism along with Picasso. Okay? So, isa po siya sa nagtatag ng Cubism na parang inspirasyon. Okay? Inspirasyon nila yung isa't isa or inspirasyon ni George Braque, itong mga output po ni Picasso. So, Braque's work between 1908 and 1912 is closely associated with that of his colleague Pablo Picasso. So, their respective Cubist works were
indistinguishable for many years, yet the quiet nature of Braque was partially eclipsed by the fame and notoriety of Picasso. So kung titingnan din natin, ang laki din ng ambag talaga ni George Braque pagdating po sa Cubism. Kasi ito si George Braque, he works throughout his life na nakapokus po on still lifes and means of viewing objects from various perspective. Okay, gumagamit din siya ng mga colors, line, and also yung texture. Kaya nga yung collaboration niya between kay Picasso at saka sa iba pang mga artists at yung mga artwork niya during that time is kilalang kilala. Kaya nga lamang, ang nangyari dahil nga tahimik lang okay, tahimik lang yung personality ni George Braque, kaya natabunan ng pagiging sikat na pintor ni Pablo Picasso. Pero pareho silang magaling. Tingnan naman natin ano ba yung mga artwork na ginawa ni George Braque. Okay, this is his painting, Violin and Candlestick. So, ano yung example naman natin na synthetic or analytic? Okay, ito yung analytic. Analytical. Kung mapapansin natin, di ba, kanina synthetic, which is gawa ni Pablo Picasso. At more on, nagawa po ni George Braque ay analytical cubism. So, in this painting, you can see the broken up pieces of the violin. And yung candlestick po natin. Hindi ko alam kung nakikita nyo po. Kasi diba, there is many different angles and blocks of the objects are represented to the viewer. Kahit saan mo tingnan, parang ang daming nangyayari. Nasabi nga ni Braque na yung output or yung artwork niya na to is he allowed the viewer to get closer to the object. So, parang gusto niya na lapitan mo yung object para mas lalo mong maintindihan. Para mas lalo nating maintindihan, alamin din natin ano ba yung characteristic ng cubism. So, we have 3. So, for number 1, fracture the law of perspective. Okay, dito muna tayo. Fracture the law of perspective. And one of the example is itong artwork ni Pablo Picasso, 1937, na Portrait of Dora Maar. So, parang pinapakita dito, broken down into pieces. Kaya nabanggit yung law of perspective na every angle, may makikita kang picture or images. Yung parang nililinlang ka. Okay, huwag kang papalinlang ha. Okay, di ba? Parang nililinlang yung mata mo. Para makakita tayo o tingnan natin yung different angles. At para mas maintindihan natin at ilapit natin yung ating mga mata at mag-focus tayo doon sa cubism na ginawa niya. Okay, paki-take note ha, kapag sinabi natin fracture the law of perspective, binasag o sinira nito yung traditional na batas ng pananaw o yung perspective natin. Kung saan, hindi na sinunod yung tamang lapit, tamang layo o totoong itsura ng isang bagay. Okay, so next characteristic is breaking space into jog planes without a sense of logic, even presenting the eye of one figure from frontal view and space in profile. Okay, ito naman yung isa sa example naman ng output for artwork ni George Braque, 1908. It is the Houses of E. Stack. Okay, so para mas maintindihan natin, di ba nabanggit dito, breaking space into jog planes. Kasi di ba yung jog planes or jog lines, ganitong style, para siyang zigzag. Okay? So, yung ibig sabihin ng characteristic na to is na parang tinitingnan natin itong output na parang in a natural way kung paano natin nakikita. Pero, that is a frontal view. Pero, yung mukha natin medyo nakatagilid. Kaya kung mapapansin nyo, medyo nakatagilid po yung inyong mukha nang tinitingnan nyo para makita nyo ano ba yung gustong ipakita sa atin ng output. At kung mapapansin din natin, gumamit din sila ng shapes. Okay, nakita po natin, we have different shapes na makikita. Pero kung i-interpret natin, mas madaling ma-interpret ito compare po dun sa nauna, na fracture the law of perspective kasi may iba't iba siyang angle. Unlike po dito, ang ginawa lang is breaking space into jog planes. Okay, still, gumamit siya ng geometric shape, pero
mas naiintindihan natin yung gustong ipakita ng output, di ba? Okay? So, for number 3, okay, for the third characteristic, reduce architecture to its geometric forms and reassemble them as faceted planes that are compared to little cubes. So this is the example of David Smith, 1961, which is titled SIG-4. So ibig sabihin po, from a geometric shape, paliliitin nila yon hanggang sa magmukhang little cubes at magmukha pong 3D style. Okay? So, ganun naman po yung gustong ipakita sa atin ng characteristic ng cubism. Magkaroon po or attach natin yung shapes or different shapes, pero gigets pa rin natin kung ano yung gustong ipakita ng output. Okay? Mas gumagamit lang sila dito ng different colors, and basta imagine natin na parang binasag natin, parang may nabasag na isang frame, like for example, and then saka natin pinagtagni-tagni. Parang ganun po yung effect ng cubism natin. Okay? So, another thing, okay, so kung may other country na cubist po tayo, so syempre, hindi pa rin nagpapahuli ang ating mga Filipino. So, meron po tayo ditong na-impluwensyahan ng cubism, which is si Cesar Legazpi. So, born on April 2, 1917 up until April 7, 1994. So, a Filipino national artist in painting, and he was also an art director prior to going full-time in his visual art practice in the 1960s. And for more information po, si Cesar Legazpi is a pioneer of neo-realism. And siya po ay nakilala or natandaan for his singular achievement for defining cubism in the Philippine context. And isa din po si Legazpi sa, kung nadidinig niyo yung word na 13 moderns, na ng kalaunan ay tinawag na neo-realist. Yung paggalaw ng kanyang isip, yung likot ng kanyang isip, at yung mga gandang theme niya sa kanya pong mga artwork is nag-contribute sa iba't ibang klase po ng artwork. At unti-unti tinanggap na rin ito sa modern art dito sa Pilipinas. Okay? And also, si Legazpi po made use of the geometric fragmentation technique. At isa nga sa naging example niya, itong Combacheros 1972. Okay, kung pagmamasdan natin itong ginawa niyang artwork na Combacheros, makikita yung paggamit niya ng geometric forms. Diba? Kung makikita nyo, meron pa rin siyang form, may mga angle pa rin tayong nakikita, which is hango po sa characteristic ng cubism. Pero, dito, may halong damdamin at galaw po ng mga Pilipino. Okay, so since tayo ay Filipino, so ang ating gagamitin mga character or subject is the Filipino people. And tingnan niyo yung kulay na ginamit niya. Diba? Mas more on light. Hindi kagaya nung sa other elements natin, mas nakakapal yung linya. Kung makikita natin, para siyang translucent. Para siyang may tama ng liwanag pa din. Okay? So, since nga, in-explore pa rin nila yung various elements ng modern art, kaya kung mapapansin natin, halos nagkakatulad-tulad pa rin yung ibang karakteristik ng bawat isa. Okay, another Filipino cubist po natin is si Vicente Manansala, born on January 22, 1910 to August 22, 1981. So, ano ba yung technique ni Vicente Manansala compare po kay Cesar Legazpi? So, dito, si Manansala, nag-develop siya ng transparent cubism. Kung kanina, di ba, medyo transparent na siya. Pero dito po, literal na si Vicente Manansala ang nag-develop ng transparent cubism. Na kung saan yung tones, yung shapes, yung patterns, and also yung environment is masterfully superimposed. So, isa nga to sa example natin, itong Kalabaw ni Vicente Manansala ng 1979. Which is, ito yung ginamitan niya ng transparent and translucent. So, another information about Vicente Manansala, siya ay isang Filipino cubist painter na nag-aral po sa UP and sa School of
fine arts. So, talagang pinag-aralan niya. So, isa sa pinakamahalagang contribution niya sa sining and sa art is ito nga nag-develop siya ng transparent cubism dito sa Pilipinas. So, check natin mabuti itong Kalabaw ni Vicente Manansala. Kung titingnan natin, kung saan gumamit din siya ng mga geometric shapes and also lines. Na parang kung titingnan natin, para siya nagpatong-patong at nagkaroon ng effect yung pagkakaroon o pagiging transparent o tumatagos yung liwanag. Kung makikita natin, di ba, yung effect ng liwanag, this one, hindi ko alam kung nakikita niyo po dyan. Okay, yan. May mga lines tayo and then yung color na ginamit. So, may effect para maging translucent and transparent po yung mismong output. So, sinasabi din na bakit nga ba ito yung ginawa ni Vicente Manansala? Kasi nga, ang kalabaw ay isa sa mga napakahalagang simbol ng mga magsasaka o ng mga kulturang Pilipino. Kaya ang ginawa niya, binigyan niya o ginawa niya ng isang magandang interpretasyon itong artwork niya. Kaya pinangalanan niya itong kalabaw. Okay? So, yun yung example natin ng mga characteristics. So, kung makikita natin, nag-i-improve din naman o nagkakaroon ng ibang discoveries pagdating po sa mga characteristics natin. Okay? So, dito na natatapos yung lesson natin. So, I hope po may natutuhan kayo ngayong araw. And sana mas marami pa tayong ma-discover na various elements na mas magugustuhan nyo. And para malaman nyo din, nasaan bang part ako, saan part ba ako magaling, or ano ba yung element ng arts na kaya kong gawin. Okay? So, that's it. So, I hope marami po kayo natutuhan ngayong araw. So, that's all for today. Thank you and God bless you everyone.